Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Tila mape-pressure po itong si Senate President Cheese Escudero dito ho sa kanya unang pahayag na walang mangyayaring impeachment po mga kabida within the 4 months break marami pong gusto kong madaliin itong impeachment po laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang na po dyan si kabilang na po dyan, ito pong si Minority Leader Senator Coco Pimentel at iba pang sektor. Maging itong mga kongresista po natin sa House of Representatives, gustong-gusto na talaga na magkakaroon po ng impeachment trial. Kaya hindi ho malabo mga kabida na bumigay po itong si Senator Cheese Escudero. Balikan po natin yung kanya naging pahayag kung saan po firm po itong si Senator Cheese dito ho sa kanyang desisyon na yung impeachment trial po ni VP Sara ay gagawin po pagbalik po nila mula sa break ngayong June 2, 2025. Narito po. 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali? Sir, ang bayan muna headed by former Congressman Nery Colmenares, today may isasubmit na position papers sa inyong office also seeking or asking Senate to immediately convene as impeachment court. So ngayon ba parang tumitindi na yung pressure sa inyo na... Si Nery bilang ano? Bayan muna. Position paper ng bayan muna, sir. Well, tatanggapin namin yon, i-refer ko yun sa Committee on Rules at sa legal team ng Senado para gumawa ng karampatang sagot at matimbang yung kanyang mungkahi. Pero may balik na tanong ako kay Congressman Nery. Ang nakalagay sa rules ng Senate shall proceed with trial forthwith. Di ba? Next po, from... Ang nakalagay sa rules ng House shall be immediately referred to the Speaker. Ginagamit yung salitang immediately, Pero 2 buwang inupuan yan ng mga congressman. 2 buwang inupuan yan ng mga complainant ngayon sa Senado. Kung ay interpretasyon nila ng immediately, yung salitang immediately talaga nandun ay lumampas pa ng 2 buwan dahil hanggang ngayon di pa nila nire-refer. Sa katunayan, yung 3 impeachment complaint na bahagi ang bayan muna na nag-file ay in-archive na lamang at hindi pa rin nire-refer. Sino naman sila ngayon para madaliin kami samantalang sila naman ay tila hindi nagmamadali kaugnay sa kanilang reklamo mismo? Dagdag pa, gaya ng sinabi ko, hindi namin pwedeng ma-refer na yan at ma-convene yung court nang walang sesyon ng Senado. Sir, pero i-refer namin yun sa aming mga legal teams para makonsidera yung kanilang mga suggestion. Last na lang, sir. Kasama dun sa kanilang position paper, yung gamitin nyo na lang daw yung na-approve at na-publish na impeachment rules ng 19th Congress. Pwede naman talaga namin gamitin yon at isa yon sa pinag-aaralan namin. Dahil pag may binago kami sa rules na makakaapekto sa substantive rights ng kasalukuyang nasasakdal na si VP Sara, baka magreklamo na naman siya na, uy, binago lang talaga to para sa akin. Sadyang para patamaan ako, gamitin laban sa akin. So isa yun sa konsiderasyon sa pagbabago namin ng rules. Na ang babaguhin namin ay yung mga dapat baguhin na hindi naman makakaapekto sa kasalukuyang mga karapatan ni Vice President Duterte. So, i-considera po namin yon. Pero ulitin ko, old rules man o new rules, kailangan may sesyon ang Senado, kailangan may sesyon ang Kongreso, bago kami makapag-convene ng impeachment court. Bilang huling sagot sa katanungan mo, may pressure ba sa akin? Wala. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, unang araw pala ng pagkakasampa ng impeachment, sino mang pabor sa impeachment o tutol sa impeachment, hindi matimbang ang opinyon para sa akin. Dahil patas, parehas at pantay namin tatratuhin itong impeachment at kasong ito nang walang pinapaboran, walang tinititigan, walang tinitingnan lamang. Ayan po.
Yun yung firm na decision po ni SP Escudero, no? Na hindi ho siya papayag na magkaroon po ng impeachment trial within the 4 months break. At kung mangyari man ito, gagawin po ito mga kabida pagbalik po nila, no? Sa June 2, 2025. Kasi yung pressure ngayon no? Mula sa iba't ibang critic po ng Vice Presidente na kailangan na talagang umpisahan ito pong impeachment trial kasi yun daw yung sinabi po ng konstitusyon, ano, na pagkatapos pong matanggap ng Senate ito pong articles of impeachment at verified complaint, no, mula sa House of Representatives, agad-agad umpisahan na po itong impeachment trial, ano po. Pero iba yung interpretation po ni Senator Chis. Kumbaga kino-compare niya yung mga previous impeachment trials, ano po, like kay Corona, matagal yun na umpisahan, di ba? Tsaka pangalawa po, within the bounds pa man po doon sa date, ano, doon ho sa timeline, pwede pa daw nilang asikasuhin po itong impeachment. At wag lang daw silang madaliin. Kasi unang-una po, sinumbat po ni SP Escudero mga kabida, yung delay doon ho sa House of Representatives. Kasi inupuan po daw ng 2 buwan no? Yung impeachment complaint doon. Tapos, nung itinranspit na po nila sa Senate, gusto ho nilang madaliin po ito, no? Kaagad-agad. Kung tutuusin, yung pagsampa daw ng articles of impeachment po mga kabida, itinaon doon ho sa last day po ng session, ano? So, paano ho nila ma-actionan daw yan? Okay? Pangalawa po, hindi ho daw nila kinonsider ito hong election ngayon. Na nataon po sa election, ito pong impeachment trial po ni VP Sara. Ano po? Ang pagkakaintindi ko lang po doon ho sa sinabi ni Senator Chis, dapat respetuhin po daw natin ito hong mga karapatan po ng mga mababatas, itong mga senador, lalong-lalo na po ito pong mga re-electionist senators po mga kabida, no? Na kailangan po nilang mga ngampanya kasi election nga Yun yung sinabi po ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Adolfo Ascuna na reasonable delay, ano po, no? So, pero kahit na po yung decision or firm decision po ni Senator Chis mga kabida, tila matitibag po ito, no? Dahil ho dito sa pressure, no? Na kanyang tinanggap. Kasi ho, may nabasa po akong latest yung bagong statement po niya na kukonsultahin daw niya yung mga senador, ano po, no? Yung mga kasamahan po niya sa Senate, kung papayag daw silang babalik sa Senate within the 4 months break, ano? So yun pa lang, indikasyon na po ito mga kabida na baka bibigay po itong si Senator Chis, ano? Diba? So, wala pong problema lalong-lalo na po sa kampo ni Vice President Sara Duterte kung umpisahan po nila itong impeachment trial within the 4 months break. Diba? Yun naman po yung gusto ni VP. Gusto ho siyang humarap sa impeachment court. Ano po, no? Kaso lang po, kailangan pong busisihin muna yung mga pinagdaanan po ng impeachment complaints, kung nasunod ba yung mga rules. Lalong-lalo na po yung rules po ng House of Representatives, ano po, no? Kaya dumulog po itong si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, questioning the validity of the articles of impeachment. Kasi doon ho sa articles of impeachment, nakapaloob po doon yung pang-apat po na impeachment complaint, which according to the Vice President, violative doon ho sa kanyang karapatan. Yung karapatan ho sa due process, ano, mga kabida. So, kaya dumulog po siya sa SC para po questionin po ito. Hindi ibig sabihin na ayaw po niya ng impeachment trial. In the first place, according to Attorney Sheila Sison, no, sa isang forum po mga kabida sa UP, huwag muna natin pag-usapan itong impeachment trial. Ang tanong po dyan is, may impeachment trial ba, no? Kasi yun nga, may petition po sila sa Korte Suprema yung petition for certiorari and prohibition, ano? Dahil ho doon sa na-discover po nilang loophole doon po sa impeachment complaints po mga kabida, no? So,
marami hong nagsasalita, marami hong nagpe-pressure po sa Senado na umpisahan na po itong impeachment trial. Ang tanong po kasi dyan is, meron bang impeachment trial? Baka magdesisyon po itong SC mga kabida na invalid yung complaint. Okay? So, ano pong mangyari sa trial na yan? Ano? Di ba? Antayin muna natin. Kaya siguro, naintindihan din ni Senator Cheese na mayroon pong nakabimbin na petisyon sa Korte Suprema na kung umpisahan po nila itong impeachment trial tapos biglang maglabas po ng desisyon ng Korte Suprema mga kabida na meron pong problema sa complaints. Idedeklara po nilang invalid po itong impeachment complaint po ni VP Sara. Ano po? So, anong mangyari doon sa trial? Diba? So, siguro, prudent lang po itong si Senator Cheese, no? Na kailangan pong gawin po nila yung kanilang trabaho within the bounds po sa batas, ano? Okay? Now, titingnan na lang po natin kung magpapadala ba talaga ito pong si SP Escudero doon ho sa mga pressure, no? Basta ang nakita kong indikasyon po dito, yung pagkukonsult po niya doon sa kanyang mga kasamahan na kung papayag po silang babalik sa Senado para ho isasagawa po itong impeachment trial po ni VP Sara, isang indikasyon na po yun, no? Na possibly, baka bibigay po itong si Senator Cheese Escudero doon ho sa pressure mga kabida. Para sa inyong mga comments and opinion, you can comment down. And sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification icon, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po.